Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Marvin Bayani, D-Rock, Marjorie Caniares, at James Sanchez ng Cebu City. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2541. Ganoon ba? Ngumiti si Harvey at dahan-daang lumapit kay Makoto. Na-provoke mo na ako. Masisira ang reputasyon ko kapag hindi kita papatayin dito ngayon. Nanginginig sa takot si Carol nang mapansin niya ang layunin ng pagpatay sa ngiti ni Harvey. Mabilis niyang dinial ang numero ng mga sandaling iyon. How dare you? Samantala, isang marilag na boses ang lumutang mula sa likod ng bulwagan ng pagluluksa. Isang grupo ng mga taga-isla na may hawak na mahabang espada ang bumungad sa pintuan ng sandaling iyon. Nagbigay sila ng nakakatakot na aura na nagpahiwalay sa kanila sa mga naunang napatay ni Harvey. Isang matandang lalaking may puting buhok na nakahakama ang nanguna sa grupo na nakahalukip-kap sa likod niya. Naglabas siya ng mapang-akit na hangin, na nagpapahiwatig ng kanyang dakilang awtoridad sa loob ng grupo. Ang paghinga ni Edwin ay naging mas mabigat at magaspang. Hindi niya naiwasang ilagay ang sarili sa harap ni Harvey upang mapangalagaan. Nakaramdam ng hiya si Makoto habang nakatingin sa matanda. Tuan Teke, mabilis ding lumapit si Carol para salubungin siya, bakas sa mukha nito ang masayang ekspresyon. Parehong medyo kumalma sina Makoto at Carol sa puntong ito. Para bang malulutas ang lahat hanggat naririto ang matandang ito. Malamang, ito ang head ng Teke. Siya ang pinuno ng pamilya Teke, elder ng Shinkage Way, at isa ring mahusay na master na nakatayo sa tuktok ng Weapon King ng mga Teke. Bukod dito, isang hakbang na lang daw siya para maging isang tunay na Diyos ng digmaan. Gayun din, mayroon siyang isang pangwakas na hakbang na nagpapahintulot sa kanya na magpakawala ng sapat na kapangyarihan upang tumugma sa tunay na Diyos ng digmaan. Siya ay nakatadhana na maging pambihira. Ang mga mata ni Carol ay kumikinang sa paghanga. Hinahangaan niya ang mga taong napakalakas at makapangyarihan tulad ni Maki. Hindi niya inisip na pakasalan siya bilang kanyang asawa at gugulan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa island country. Sa kasamaang palad, hinding-hindi maaakit si Maki sa isang magaspang na babae na tulad niya. Malamang na hindi alam ng lalaking pinag-uusapan na si Carol ay nagkikimkam ng ganoong kaisipan para sa kanya. Hindi niya pinansin ang nahihiya niyang anak at ang mga bangkay na nagkalat sa damuhan. Sa halip, malamig niyang pinanangkitan si Harvey. Ang natitirang bahagi ng pamilya Teke ay maaaring hindi lubos na kilala si Harvey, ngunit sa palagay ni Maki ay mayroon siyang mahusay na pag-unawa kung sino si Harvey. Halimbawa, si Harvey ang pinuno ng sangay ng Lungmen, na natalo ang Shinkage Way sa Mordo. Sa oras na iyon, wala sa mga miyembro ng Shinkage Way sa Mordo ang nakaabot sa antas ng God of War. Kaya, naisip ni Maki na si Harvey ay hindi sapat na malakas upang makuha ang kanyang paggalang. Kaya naman parang walang pakialam ang matanda ng sampulin ni Harvey si Makoto at trituhin itong parang ulol na aso. Imbes na mawala ang galit ay pinilit niyang kumalma. Samantala, si Harvey naman ay nakatingin kay Maki ng may interes. Hindi man lang siya natakot kay Chief Teke. Actually, medyo na-curious siya sa kanya. King of Arms lang si Maki sa huli. Nagtataka si Harvey kung sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gumawa ng kalituhan sa lupain ng bansa H. Binata, dito na nagtatapos ang usapin ngayon. Alam ko na ang tungkol sa Naoto incident. Hihilingin ko sa embahada ng Island State na makipagtulungan sa mga departamento ng pulisya ng Hong Kong at Las Vegas upang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Kung totoo ang sinasabi mo, sa ngalan ng pamilya Teke, hindi na kami maghihiganti sa iyo. Hindi ka rin huhulihin ng Interpol. Ipinakita ni Maki ang ugali ng isang mahusay na master. Lumiwanag ang kanyang aura sa looban ng sandaling iyon. Kung tutuusin, ako si Maki Teke, ang pinuno ng pamilyang Teke at elder ng Shinkage Way. Ako ay isang taong tumutupad sa mga pangako. Maaari kang umalis, ngunit bago iyon, dapat mong bigyan ang aking anak ng tamang paliwanag. Dahil napatay mo ang marami sa kanyang mga tagasunod, natural lang na kailangan mong bayaran ang halaga.
Kitang-kita sa mukha niya ang pagtitiwala ni Maki. Saganang kanya, kapag may nagsampa ng kanyang pagkakakilanlan, kinailangan siyang magpakita ng paggalang si Harvey. Kung tungkol sa pagkamatay ng mga elite ni TK, natural na hahayaan ni Maki na mag-slide ang mga bagay-bagay hanggat nangako si Harvey na bibigyan siya ng malaking benepisyo bilang kabayaran. Eksaktong paliwanag. Sa tingin ba ninyong mga taga-isla ay karapat-dapat kayo nito? Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harvey. Ang sumunod na nalaman ng lahat, sinipa niya ang isang mahabang espada sa lupa, agad itong hiniwa sa dalawa. Ang panginginig ng boses ay nagpalipad sa sirang talam. Huminto ang espada sa lalamunan ni Makoto habang pinapanood ito ng lahat, hindi nakapag-react siya sa oras. Hindi na kailangang sabihin, nagulat si Makoto. Napahawak siya sa lalamunan na walang magawa, bakas sa mukha niya ang kawalan ng paniwala. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa at nalagutan ng hininga. Noong una siyang dumating sa Hong Kong, nakita ni Makoto ang kanyang sarili bilang tagapagmana ng pamilyang Takei pati na rin ang nangungunang eksperto ng Shinkage Way. Natural, ginawa siyang perpektong sugo ng island country. Sa kanyang mga mata, mapipigilan siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon anuman ang kanyang ginawa sa Hong Kong salamat sa kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, kasama niya ang ama niya na si Maki. Katumbas ito ng pagbibigay sa kanya ng basbas na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit kaya niyang kumilos ng mayabang at dominanti sa Hong Kong. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Makoto na maglakas loob si Harvey na patayin siya sa harap ni Maki. Magbabalik loob siya sa kanyang libingan sa darating na mga dekada. Ito ang paliwanag ko. Kontento ka na ba dito, Chief TK? Nanatiling walang pakialam si Harvey habang nakahalukip-kap ang kanyang mga braso sa kanyang likuran. Master Makoto, hindi. Sa wakas ay nag-react ang lahat ng naruroon nang makita nilang bumagsak ang katawan ni Makoto sa lupa. Matapos magising mula sa kanilang trauma, sama-sama nilang isinisigaw ang kanyang pangalan. Clack! Nang inag muli ang kanang kamay ni Carol, ang baril ay dumula sa kanyang mga daliri at nahulog sa lupa. Hindi na niya mapanatili ang mahigpit na pagkakahawak sa sandata. Nawalan siya ng lakas ng loob na hawakan ang baril sa harap ni Harvey. Namula ang mga mata ni Maki dahil doon. Siya ay sumisigaw, Makoto. Kung tutuusin, top dog pa rin si Maki na dumaan sa maraming pagdudusa at hirap. Gayunpaman, habang nasaksihan niya ang kanyang anak na si Makoto na pinatay sa kanyang harapan. Ang ugali niya na kalmado, at kawalang interes ni Maki ay agad na nawala, napalitan ng hindi masusukat na galit. Katulad ni Makoto, hindi inaasahan ng matanda na hindi siya papansinin ni Harvey at papatayin ang kanyang anak kahit na ibinunyag na niya ang kanyang pagkatao. Sa pagkakataong iyon, nararamdaman ni Maki ang pagkulo ng kanyang dugo. Galit na galit siya habang nanginginig ang katawan niya. Wala siyang ibang gusto kundi sakalin si Harvey hanggang mamatay. Ang ibang mga taga-isla ay umuungal na parang mga mababangas na hayop. Iginuhit nila ang kanilang mga mahabang espada, na para bang anumang oras ay susunggaban nila si Harvey. Si Harvey ay nanatiling walang malasakit sa buong sandali. Sa kabilang banda, pumwesto si Edwin sa harap ng dating na mapang proteksyon, na kinukuha na ang kanyang fighting stance. Nanginginig lang si Carol sa takot. Tumakas siya mula sa bulwagan ng pagluluksa na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay, hindi nang ahas na humakbang muli sa sumpang lugar na iyon. Ang mga elite ng Breewood ay namutla din. Hindi sila dapat matakot, ngunit ang nangyari noon ay nagdulot ng matinding pangamba sa kanilang makakapal na bungo. Biglang nag-vibrate ang phone ni Carol. Hindi niya pinansin ang walang humpay na panginginig habang bumubulong, ang lalaking iyon ay isang psychopath. Hindi natin siya dapat guluhin kahit anong mangyari. Noong panahong iyon, hiniling niyang makulong pa rin siya sa Hong Kong Imperial Prison. Nangangahulugan man na makulong ng tuluyan, mas mabuti na iyon kaysa masaksihan niya ang nangyari kanina lang. Ikaw na masama, Harvey, how dare you kill my son in front of me? Papatayin kita at ang buong pamilya mo. Huhukayin ko ang lahat ng iyong mga ninuno mula sa kanilang mga libingan.
Gigilangin ko ang kanilang mga buto hanggang maging abo. Markahan ang aking mga salita. Galit na binunot ni Maki ang kanyang mahabang espada at akmang sasalakayin si Harvey. Kinuha ni Harvey ang isa pang mahabang espada habang mahinang sinabi. Ang dahilan kung bakit napunta sa ganito ang anak mo ay dahil nabigo kang turuan siya bilang kanyang ama. Hindi mo siya tinuruan na dapat niyang panatilihin ang kanyang asal bilang isang bisita sa bansa H. I know that. Ayaw mong tanggapin itong resulta. Dapat mong malaman. Bibigyan kita ng isang patas na pagkakataon na makipagduel sa akin, ngunit alam ko sa katotohanan na tiyak na hindi ka makakapantay sa akin. Kaya't ipinapayo ko sa iyo na magpakamatay upang mailigtas ang iyong sarili sa kahihiyan dahil sa katandaan. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Harvey ang mahabang espada ng pahalang. Ang mga bagay ay tumaas hanggang sa punto kung saan ang isang partido ay kailangang mamatay upang malutas ang sitwasyon. Walang intensyon si Harvey na maging isang mabuting Samaritano. Tatapusin lang niya ang kanyang mga kalaban kapag kailangan niya. Huwag magsunog ng mga tulay, dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo sa hinaharap, sabi ng isang tao. Tila kay Harvey na tanging ang mahihina at walang silbi na mga tao na walang kakayahan sa anumang bagay ang susunod sa spell. Anong yabang? Kung ganoon, okay. Isa lang ang mabubuhay ngayong gabi. Isang itim na papel ang lumitaw sa palad ni Maki habang ginagalaw niya ang kaliwang kamay niya. Agad niya itong idiniin sa kanyang dibdib. Agad na natunaw ang figure sa dibdib ni Maki at sumanib sa kanya. Bang! 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 Ang kanyang figure ay nagsimulang lumaki ng lumaki. Ang kanyang mga kalamnan na humina sa pamamagitan ng katandaan ay naibalik sa kanilang napakalaking hugis, na parang nasa mataas na kondisyon. Maging ang kanyang puting buhok ay nagpakita ng mga bahid ng kadiliman. Si Maki ay nagsimulang magpakita ng malakas na hangarin sa pagpatay din. Sa kasalukuyan, siya ay naging isang tila ibang tao. Isang nakakatakot na aura ang bumagsak kay Harvey na parang gumugulong na alon na walang kapantay na puwersa. Ito ba ang island country niyang teknik? Si Harvey ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Sino ang maharlikang pamilya mula sa island nation ang nasa likod ng lahat ng ito? Napaka-interesante. Malamig na tumawa si Maki, tila nagulat sa malawak na kaalaman ni Harvey. Wala na siyang sinabi pa. Sa halip, pinili niyang suntukin ang kanyang kalaban habang hawak ang isang mahabang espada gamit ang isang kamay lamang. Ang natitirang mga taga-isla ay tumakbo patungo kay Edwin na sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Naningkit ang mga mata, tumugon si Edwin sa pamamagitan ng pagpulot sa baril na nalaglag kanina ni Carol at hinayla ang gatilyo. Bang! 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 Bilang resulta, ilan sa mga taga-isla ang bumagsak sa isang pool ng kanilang dugo. Gayunpaman, ang ibang mga eksperto ay nanatiling walang takot habang sila ay patuloy na sumisigaw habang sumusugod kay Edwin. Si Carol, na nanunood ng labanan mula sa labas ng morning hall, ay sinubukang tumakbo, ngunit ang kanyang mga binti ay parang halaya. Maaari lamang niyang i-dial ang isang numero para sa tulong. Sa oras na iyon, sina Harvey at Maki ay nakakulong sa isang one-on-one duel. Binaba ni Maki ang kanyang mahabang espada, na nagdulot ng mahabang pilak na guhit ng liwanag sa harap ni Harvey. Ang huli ay naglaslas ng pahalang bilang kapalit, na humarang sa malakas na pag-atake ng kanyang kalaban. Klang! Ang dalawang mahahabang espada ay mahigpit na nagsalubong at nagbunga ng tunog ng rehas. Napa-atras ng 3 hakbang si Maki habang hinihingal. Si Harvey naman ay nanatiling nakatutok sa posisyon. Tumingin siya kay Maki na may singkit na mga mata sa pag-iisip. Ikaw ay nasa antas ng War God. Ito ay ligtas na sabihin na si Harvey ay nabigla. Hindi niya inaasahan na maabot ni Maki ang threshold ng God of War pagkatapos gamitin ang black paper figure na iyon. Siyempre, ang matanda ay kailangang magbayad ng isang mabigat na presyo upang makuha ang lakas na iyon, hindi banggitin na ang kanyang pagtaas sa lakas ay hindi magtatagal. Sa kabila nito, si Maki ay Diyos ng digmaan pa rin hanggat nananatili ang pagnanasa. Ang Weapon King at ang War God ay dalawang ganap na magkaibang antas.
Halimbawa, sina Tyson at Edwin ay nakita bilang mga nangungunang eksperto sa mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, kahit nasa patnubay ni Harvey, hindi pa rin nila nagawang makamit ang isang pambihirang tagumpay at maging mga Diyos ng digmaan ng hindi nagtagal. Ang katotohanan na nagawa ni Maki ang gawaing ito sa tulong ng yin-yang teknik ay nagpapahiwatig na ang anyo ng sining ay tunay na espesyal. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring umiral ito sa isla ng mga dekada. Habang iniisip ni Harvey ang pagbabago ni Maki, itinaas na ng huli ang kanyang mahabang espada habang walang emosyong nakatingin sa kanya. Bilang isang veteranong eksperto na nagpractice ng kendo sa loob ng maraming taon, naunawaan ni Maki na walang silbi ang mga gimmick at pakulo sa harap ng mga tulad ni Harvey. Kaya, gumamit siya ng isang tuwid na estilo kapag nakikipaglaban sa kanya. Lahat ng kanyang mga laslas ay to the point at puno ng higit sa isang suntok. Mahigit 100 mga laslas ang nakatutok kay Harvey sa isang iglap. Khlang, khlang, khlang. Ipinagpatuloy ni Harvey ang paghampas ng kanyang espada sa lahat ng direksyon habang naka-poker face. Naiwasan niya ang bawat pag-atake ni Maki sa isang mahalagang sandali. Isang interesadong ngiti ang dahan-daang kumalat sa kanyang mukha. Ang Shinkage Way ay kilala bilang isa sa 6 martial arts schools. Ang kendo ng Shinkage Way ay kumakatawan sa asensya ng kendo sa island nations. Sa makatuwid, hinuhusgahan ni Harvey ang bawat kilos ni Maki habang sila ay naglalaban. Kung alam lang ni Maki na biro lang sa mata ni Harvey ang todo effort niya, magagalit siya. Khlang! Hinarang ni Harvey ang isa pang sunod-sunod na laslas. Sumilay ang galit sa mga mata ni Maki. Kinailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga para lamang makuha ang kapangyarihan ng War God, at alam niyang malapit nang mawala ang pagnanasang iyon. Hindi niya nagawang i-drag ang labanan kay Harvey. Saglit na kumislap ang figure ni Maki bago pinabilis ang kanyang bilis. Kasabay nito, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mahabang espada gamit ang dalawang kamay at nagsagawa ng malakas na forward slash. Ang laslas na iyon ay lubhang nangingibabaw. Higit pa rito, ibinuhos ni Maki ang lahat ng kanyang lakas sa laslas na iyon. Malamang na iyon ang pinakamalakas na laslas na pinakawalan niya sa buhay niya. Para sa mga manunood ng labanan, may misteryosong nangyari sa larangan ng digmaan. Parang may sumulpat na multo sa likod ni Maki. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang mahabang espada sa kanyang tagiliran habang ang dalawa sa kanila ay nagpakawala ng malalakas na frontal slashes. Ang asensya ng swordsmanship sa loob ng laslas na iyon ay nagawang durugan ang mga taong mahina ang loob mula sa loob palabas. Agad na bumagsak sa lupa si Carol, na nagkataong nakakita ng laslas mula sa labas ng morning hall. Halos madumihan niya ang sarili dahil sa takot. Khlang! Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga spark sa dagat ng kadiliman na dulot ng magkakaugnay na sagupaan. Ang kislap ay agad na naging isang flash ng sword light, na namamahala upang harangan ang ultimate slash ni Maki. Khlang! Bilang isang resulta, si Harvey ay pinalipad pabalik. Pagkalapag niya sa lupa, mabilis siyang umatras ng 3 hakbang para mawala ang sobrang momentum mula sa laslas ni Maki. Kawili-wili, hindi ito ang husay ng isang tao na kakarating lang sa antas ng God of War. Si Harvey ay mukhang tunay na curious sa puntong ito. Talagang nakarating ka sa puntong ito gamit ang yin-yang technique. Itinuturing kung hindi ka tugma sa iyo ngayon ang God of War na kabilang sa pangkat militar ng bansang isla. Gayunpaman, isipin na ikaw, isang weapon monarch, ay naaabot ang antas ng Diyos ng digmaan, hindi pa banggitin ang katotohanan na nagtataglay ka pa rin ng pambihirang lakas. Dapat may death wish ka. Pagkatapos ng laban na ito, babagsak ang iyong katawan, at habang buhay kang mapilayan. Tama ba ako? Walang hanggan ang pagkamausisa ni Harvey. Narinig niya ang tungkol sa ipinagbabawal na sining, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa mga ito. Ang sining ay katulad ng yin-yang technique. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2545.
Ito ay isang spell na nagpapahintulot sa gumagamit na makamit ang isang pansamantalang tagumpay sa isang bagong antas ng kapangyarihan. Sa katotohanan, ang paggamit ng mga ipinagbabawal na sining ay katumbas ng paglabas muna sa potensyal ng isang tao. Kung ito ay ginamit para sa layunin ng pagsira sa isang tumaas na antas ng lakas, ang counterattack ay mas malala pa. Para kay Maki, babagsak agad ang kanyang katawan kapag natapos na ang laban. Kung nakaligtas siya sa pagsubok, siya ay isang walang kwentang pilay. York, wala akong pakialam sa sarili kong buhay basta kaya kitang patayin. Galit na sigaw ni Maki. Malamig at walang awa ang ekspresyon niya. Alam niyang malapit na ang oras, kaya itinaas niya ang kanyang mahabang espada at muling sinugod si Harvey. Isang malakas na hampas ang pinakawalan ni Maki. Sa oras na iyon, nawalan na siya ng malay. Tinalikuran niya ang lahat ng pag-iisip ng pagtatanggol sa kanyang sarili, iniwan ang kanyang walang depensa at mahinang anyo. Sa halip, sinimulan niya ang paglaslas kay Harvey ng agresibo sa mahaba at malalawak na pag-atake. Klang! Ibinaba ni Harvey ang kanyang mahabang espada sa tila random na beses. Nagkataon na nakontak nito ang hawakan ng espada ni Maki. Dahil sa gulat ay napa-atras lamang ng ilang hakbang ang matanda. Tinitigan niya si Harvey na baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Sa kabila ng kailangang magbayad ng mabigat na presyo upang madagdagan ang kanyang lakas, hindi inaasahan ni Maki na sasalungatan ni Harvey ang lahat ng kanyang mga galaw ng ganoon kadali. Isa lang ang ibig sabihin nito. Si Harvey ay isa ring Diyos ng digmaan, at siya ang tunay na pakikitungo. Bumaha sa puso ni Maki ang kawalan ng pag-asa sa sandaling iyon. Ang isipin na si Harvey ay maaaring maging isang war god sa murang edad. Kung hindi ginamit ng matanda ang kanyang trump card, hindi niya maaabot ang pagkakahawig ng lakas ni Harvey. Higit pa rito, kapag nagising si Maki mula sa kanyang kasalukuyang estado, magiging napakadali para kay Harvey na patayin siya. Siguro sapat na ang isang sampal. Si Maki ay kinagat ang kanyang mga ngipin, tumangging magbigay ng kanyang sarili sa anumang oras. Sa halip, itinaas niya ang kanyang mahabang espada at muling sumugod palabas na may balak na pabagsakin si Harvey. Paulit-ulit mong ni-recycle ang parehong combo. Ang boring talaga. Nang mapansin ang pag-atake, ang pagkainip ay tumawid sa mukha ni Harvey ng isang beses. Sa susunod na sandali, kusa siyang humakbang pasulong at ibinalik ang kanyang mahabang espada upang itutok ang kanyang mapurol na tagiliran. Tapos, umatake siya. Swash! Ang laslas ni Harvey ay katulad ng isang brutal na sampal na tumama sa pisngi ni Maki. Hindi. Nanginginig sa takot si Maki, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Sa susunod na sandali na alam niya, natagpuan niya ang kanyang sarili na lumilipad pabalik ng hindi mapigilan. Boom! Malakas na bumagsak si Maki sa lupa. Nagpumilit siyang bumangon noong una, ngunit may puwersang bumalot sa kanyang katawan, dahilan para magsuka siya ng isang subo ng dugo. Ang kanyang buong pagkatao ay biglang bumalik sa kanyang orihinal na anyo tulad ng isang impas na bola. It's just that he looks older and more haggard now than he is now. Ang labanan ngayon ay dapat na naubos ang lahat ng kanyang potensyal na lakas at nagbigay sa kanya ng matinding pagkapagod sa katawan. Ang mukha ni Maki ay mukhang natakot at namumutla. Gayunpaman, hindi siya lumaban o sumigaw. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa habang hawak pa rin ang mahabang espada sa kanang kamay. Hindi siya patay, ngunit isang manipis na linya lamang mula sa kamatayan. Ang kanyang buhay ay nahulog sa mga kamay ni Harvey sa oras na ito. Kung gusto ni Harvey, maaari niya itong patayin sa isang sampal. Hindi. Ang isang grupo ng mga masters mula sa Island Nation ay sumigaw nang makita ang eksenang ito, na parabang ang Diyos na kanilang sinamba ay gumuho. Nang makita si Harvey na walang pakialam sa sandaling ito, ang mga kalalakihan at kababaihang ito mula sa Island Country ay kumilos na parang patay na ang kanilang mga magulang. Clank, clank, clank. Hindi na nila nahawakan ang mga mahahabang espada sa kanilang mga kamay at inihagis ito sa lupa. Si Carol ay nasa ulirat habang pinapanood ang eksenang ito.
Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na matatalo ni Harvey si Maki ng ganoon kadali. Ilang dilag mula sa Island Nation ang nagtakip ng bibig upang maiwasan ang anumang ingay. Natatakot silang mapatay din sila ni Harvey kung magsalita sila. Talo ka. Walang pakialam na tumingin si Harvey kay Maki at ngumiti. Sinabi ko lang sayo, kung magpapakamatay ka, matutulungan pa kita. Tingnan mo, hindi ka pa naniniwala sa akin. Siyempre, hindi pa huli ang lahat. Clank! Sinipa ni Harvey gamit ang kanang paa, at ang maikling espada ay bumagsak sa harap ni Maki. Bahagyang ngumiti siya at sinabing, narinig ko na ang mga mandirigma mula sa Island Country ay magpapakamatay kapag sila ay natalo sa larangan ng digmaan. Dalawa ang espada na dala ng mga Islander, isang mahabang espada para patayin ang kaaway, at isang maikling espada para patayin ang sarili mo. Dahil wala kang maikling espada, bibigyan kita. Siguro magiging interesado si Mr. TK na makita ko ang pinakamataas na espiritu ng Bushido ng Island Country. Nagkatinginan ang lalaki at babae mula sa Island Country matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Nanginginig silang lahat, naiintindihan nila na hindi sila pababayaan ni Harvey. Sa halip, gusto niyang sirain sila. Bobo, baliw, lalaban kami hanggang kamatayan. Kaming mga taga-isla ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa lumuhad. Pinulot ng mga taong ito ang mga mahabang espada na itinapon lang nila habang nakipag-usap at nanginginig na itinutok kay Harvey. So ito ay isang Bushido spirit. Kung ayaw niyong mamatay, sabihin niyo lang. Saan nanggaling ang lahat ng kalokohang ito? Napabuntong hininga si Harvey. Labis ang kanyang pagkadismaya sa mga taga-isla na ito. Kung hindi nyo kayang patayin ang inyong sarili, paano nyo maituturing ang inyong sarili na isang taga-isla? Papunta na sana si Harvey sa mga taong ito, biglang may kumatok mula sa gate ng courtyard. Boom! Bumukas ang pintuan na kanina pa sarado. Ilang Toyota Land Cruiser na may 3 bansang plaka ang bumagsak sa lugar na nakamamatay. Pinikit ni Maki ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng karamihan. Bigla siyang nagpakita ng nakakatakot na ngiti. York, hindi mo ako mapapatay ngayong gabi. Sinulyapan ni Carol ang plaka at nakahinga ng maluwag sa puntong ito. Saka siya tahimik na umatras. Ito ay dahil wala siyang puwang para magsalita nang lumitaw ang mga taong ito. Ang Land Cruiser ay huminto sa driveway na nangingibabaw at pagkatapos ay may sumipa sa pinto ng kotse. Mahigit 20 kabataang lalaki at babae ang magkasamang naglakad. Lahat sila ay mukhang mayabang at malamig na may mga espadang nakasabit sa kanilang mga baywang. Nasa unahan ng isang mahabang buhok na dilag na halos 1.7 metro ang taas. Maganda ang mukha niya, malamig ang aura, na para bang mababa ang tingin niya sa lahat ng tao sa mundo. Hinawakan niya ang tablet sa kanyang kaliwang kamay, sinulyapan si Harvey sa sandaling ito, at ninisian, pinuno ng sangay ng Mordo, York, iniwan mo si Mordo nang walang pahintulot at pumunta sa Hong Kong para gumawa ng krimen. Ito ang unang pagkakataon para sa akin, na makakita ng isang mayabang na pinuno ng sangay ng longmen na tulad mo. Pero dahil nandito ka, huwag ka nang umalis. Kung ayaw mong mamatay, ibaba mo ang iyong sandata at lumuhad ka. Maaaring maligtas ka sa parusang kamatayan, ngunit halos walang ibang matinding parusa. Sinulyapan ni Harvey ang mga taong ito at walang pakialam na sinabi, sino ka? Longmen Law Enforcement, prangkang nagsalita si Kerry. Ang aming pinuno ay nakatanggap ng isang ulat, na nagsasabi na pinabayaan mo ang seguridad ng sangay ng longmen at pinukaw mo ang pinarangalan na panauhin na taga-isla. At ngayon nandito ka sa Hong Kong para gumawa ng krimen. Maaaring tiisin ng gobyerno ng Hong Kong ang mga kriminal na tulad mo. Ngunit hindi namin kaya, ang longmen. Oh, bahagyang tumanggaw si Harvey. Ang law enforcement hall na may suporta ng 4 na elder ng longmen. No wonder na masyado kang mayabang. Mukhang walang pakialam si Harvey. Siya ang pumalit bilang pinuno ng sangay, na pabor kay Samuel Bauer. Kung hindi, kahit na siya ay inalok na maging Panginoon ng longmen, hindi siya magiging interesado. Isang grupo lang ng mga alagad ng longmen law enforcement,
wala silang karapatang umarte ng bongga sa harap niya. Well, dumating kayo sa oras. Tandaan na linisin ang sahig at linisin ang lugar pagkatapos kong patayin si Maki. Tapos, Grand Hotel ito. Nakakalungkot talaga kung may mamatay dito. Walang pakialam ang mga salita ni Harvey. Hahakbang siya para tapusin si Maki sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagtanggal sa kanila ang kanyang layunin ngayong gabi. Harvey, galit na galit si Carrie matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Bastos ka, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Alam mo ba na kami, ang Law Enforcement Hall ay nasa ilalim ng master at nangangasiwa sa mga branch leaders. Dapat kang kumilos ng magalang sa harap ng Law Enforcement Hall. Kung maglakas loob kang kumilos ng mayabang, maaari kitang patayin. Walang sinuman sa lungmen ang mga ngahas na lumapit at ipagtanggol ka. At saka, alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Alam mo ba kung ano ang pagkakakilanlan ni Mr. TK? Siya ay isang elder ng Shinkage Way. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para patayin siya? Ang Hong Kong ay teritoryo rin ng Great H Country. Ang Hong Kong ay isa ring masunurin sa batas na lungsod. May nag-report sa Law Enforcement Hall na pinatay mo sina Otto TK. Ngayon ay pumasok ka pa sa bulwagan ng pagluluksa, at gusto mong patayin ang pamilya ng biktima. Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa na lumabag sa batas? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang lumaban sa Law Enforcement Hall? Nanlamig ang mukha ni Carrie. Noong nakaraan, noong siya ay kumikilos sa ngalan ng Law Enforcement Hall, ang 36 na pinuno ng sangay ng lungmen, walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na baliwalain siya. Alam ng lahat na si Elder Kennedy ng lungmen ay kanyang lolo. Ngayon, si Harvey, ang brat na wala sa kung saan ay naging pinuno ng sangay ng lungmen. Hindi siya pumunta kaagad sa pamilya Kennedy para magbigay-pugay pagkatapos noon. Kaya iyon. Ngayon, nang ahas pa siyang kumilos ng walang galang sa Hong Kong sa ngalan ng mga lungmen. Iyon ay tiyak na mapangahas. Itinuro ni Carrie si Harvey at malamig na sinasabi ko sa iyo sa ngalan ng Law Enforcement Hall, ibaba mo ang iyong sandata, lumuhod at humingi ng tawad kay Mr. TK. Pagkatapos nito, hintayin na lang ang resulta mula sa Law Enforcement Hall. Kung maglakas loob kang kumilos ng walang ingat, huwag mo akong sisihin sa hindi pagharap sa iyo at pagtumba sa iyo sa lugar. Tutal, napatay mo na sina Naoto TK at Makoto TK. Ang ebidensya ay napakalakas at ang mga katotohanan ay malinaw. Ang patayin ka, ay hindi masama. Kinaway-kaway ni Carrie ang kamay niya habang nagsasalita. Pagkatapos ay inilabas ng mga alagad ng lungmen law enforcement ang kanilang mga espada at itinutok kay Harvey na may mga tinging naiinis ngayon. Lumingon si Harvey na may interes at matamang tiningnan si Carrie. Pakiramdam niya ay tila hindi kaaya-aya sa kanya ang babaeng ito, at tila sinasadya niya ito. Gayunpaman, naging mas maunawain si Harvey nang maisip niya ang tatlong salitang, Law Enforcement Hall. Tiyak na naapektuhan niya ang maraming benepisyo ng mga tao pagkatapos niyang maging pinuno ng sangay ng lungmen. Dati ang mga pinuno, ang mga senior na alagad ng Law Enforcement Hall ay natalo niya, at ang bukol ay nadurog. Sa kasong ito, imposible para sa mga taga-lungmen law enforcement na magkaroon ng paborableng impresyon sa kanya. Gayunpaman, naglakas loob pa rin si Carrie na puntahan at guluhin siya kahit nadurugan na niya ang senior na alagad ng law enforcement ng lungmen. Isa lang ang maipaliwanag nito, iyon ay, ang kanyang katayuan ay pambihira. Siya ay malamang na isang inapo ng isa sa mga lungmen elders. Ang mga alagad ng ordinaryong pagpapatupad ng batas ng lungmen ay hindi manggahas na umutot sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, walang pakialam na tumingin si Harvey kay Carrie at dahan-daang sinabi, hindi ko pinatay si Naoto. Malinaw ang ebidensya at may testigo akong magsisilbing guarantor. So anong nagawa kong mali? Tungkol kay Makoto TK, alam niyang hindi ko pinatay si Naoto, ngunit gayon paman, gusto niyang gamitin ang dahilan na ito para patayin ako. Sinusubukan ko lang ipagtanggol ang sarili ko. Anong masama dun? Si Maki TK naman, gusto niya sa akin na makaganti.
Kaya, nagtipon siya ng isang grupo ng mga master para palibutan ako. Napakaraming tao ang umatake sa akin ngunit sa huli ay sinira ko sila. Paano ko naging kasalanan? Gayun din, si Rumiko Takei ay nagpanggap na isang forensic na doktor at gusto akong patayin. Hindi pa tapos ang usaping ito. Paulit-ulit akong pinupukaw ng pamilya Takei. Gusto nila akong patayin. Ito ay pagtatanggol lang sa sarili ko. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Naging walang ingat ba talaga ako? Bakit ganyan ang tingin sa akin ng mga alagad ng Longmen Law Enforcement? Taga-bansang H ka ba talaga? O taga-isla ka? Dahil isa kang disipulo ng Longmen Enforcement Law, bakit hindi mo pinangunahan ang hustisya para sa akin? Hindi masabi ang tama sa mali, at hindi pagtrato sa mga kaso ng walang kinikilingan. Kung gayon ano ang silbi ng Law Enforcement Hall sa Longmen? Hayaan mong kumilos ka ng bongga kaysa sa amin. Kahit sa tingin mo ay hindi madumi. Ito ay sobrang nakakadiri sa akin. Mukhang walang pakialam si Harvey. Ang kanyang mga salita ay sarkastiko at hindi siya nagpakita ng anumang mukha kay Carrie. Nanlamig ang magandang mukha ni Carrie. Tumingin siya kay Harvey sa puntong ito at sinabing, "York, wala akong nakita sa mga bagay na binanggit mo. Wala din akong nakikitang ebidensya. Nasaan ang patunay? Nakita ko lang na hawak mo ang iyong espada at kumikilos ng masama. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako naniniwala sa naririnig ko, naniniwala lang ako sa nakikita ko. Sa aking palagay, nakagawa ka ng isang krimen. Sobra ka na talaga. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kahit totoo ang sinabi mo, kahit may hinanakit ka, dahan-dahan kang mag-apela pagkatapos mong pumunta sa Law Enforcement Hall kasama ako. Ngunit dapat mong ibaba ang iyong mga armas ngayong gabi, isuko ang iyong sarili at tanggapin ang mga patakaran ng Law Enforcement Hall. Kung hindi, isa kang taksil sa Longmen." Binigyan ni Carrie si Harvey ng mapanuksong tingin. Kung may lakas ka ng loob, gawin lang sa harap ng napakaraming tao. Kung ganoon, kahit ang hari ay hindi ka kayang protektahan. Matapos marinig na malinaw na pumanig si Carrie, bumantong hininga si Maki at sinabi sa puntong ito, "Miss Kennedy, maaari akong magpatotoo para sa iyo, pinatay ng taong ito ang aking mga anak at sinira ang relasyon ng dalawang bansa. Pinatay niya silang lahat. Ito ay isang mamamatay na demonyo. Kailangan mo siyang dalhin sa korte. Kung hindi mamamatay ang gayong tao, masisira ang pagkakaibigan ng dakilang H-Nation at Island Nation." Tila, nakalimutan ni Maki ang banal na espiritu ng Bushido mula sa kasalukuyang island country. O dapat sabihin na sila mismo ay kasuklam-suklam. Kaya, ang tinatawag na Bushido spirit ay isang pagkukunwari lamang. Ang pagpapanggap na ang iba ay naniniwala sa kanila kapag sila mismo ay hindi naniniwala dito. Bahagyang ngumiti si Carrie sa puntong ito at sinabing matapos makinig sa sinserong mga salita ni Maki, "Huwag kang mag-alala Mr. Takei, ang Law Enforcement Hall ay tiyak na magbibigay sa iyo ng isang kasiyasya at patas na paliwanag. Kung hindi natin kayang pangasiwaan ang sarili nating mga tao, paano makakahanap si Longmen ng saligan dito?" Muling bumaling kay Harvey ang malamig na mga mata ni Carrie habang nagsasalita. "York Branch Leader, balak mo ba talagang sumalungat sa utos?" Ngumiti si Harvey, nagkibit balikat, at sinabing, "Labag sa utos. Hindi mo alam ang tama sa mali at patuloy mong tinutulungan ang masasama. Kung ito ang paraan ng Law Enforcement Hall sa paggawa ng mga bagay, kung gayon ay maaaring kailanganin kung sumalungat sa utos na ito. Bastos, York, gaano ka kasungit? How dare you slander the Longmen Law Enforcement? Lalo kang magiging masama." Buong pagmamalaking tiningnan ni Carrie si Harvey habang nasa likod niya ang mga kamay nito. "Ang kailangan mong malaman ngayon ay walang katubusan para sa iyo. Nilabag mo ang lahat maging ito man ay batas o mga tuntunin ng organisasyon. Mas mabuting isuko mo ang iyong sarili ngayon. Kung hindi, hindi ka makaalis." Isa lamang siyang pinuno ng sangay. How dare he show her no respect? Sa kabaligtaran, hinamon pa niya ito. Puno ng galit ang puso ni Carrie sa sandaling ito. Sinong pinuno ng sangayang ng ahas na hindi siya igalang noong panahon niya?
Sinong pinuno ng sangay ang hindi yumuko at lumuhod sa kanya? Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Carrie ng isang branch leader na may mala Harvey na attitude. Kaya mas lalo siyang nagalit. Samantala, agad na naglabas ng palaso si Carrie sa kanyang baywang, itinutok sa ulo ni Harvey. At malamig na sinabi, lumuhod ka, at hawakan mo ang iyong ulo at isuko mo ang iyong sarili. Bobo, wala ka ng pag-asa na pabuntong hininga si Harvey. Pagkatapos ay tinitigan niya si Carrie at walang pakialam na sinabi. Sinasabi mo ba na ang mga taga-isla na ito ay mga saksi na makapagpapatunay na nilabag ko ang mga patakaran at batas? Tama, mukhang proud si Carrie. So natatakot ka na ngayon. Sabi ko, sa harapan ko, Carrie Kennedy. Biglang tinadyakan ni Harvey ang kaliwang paa niya at inindayog bago pa matapos magsalita si Carrie. Mahigit 10 mahabang espada ang sabay-sabay na lumipad. Swash, swash, swash. Ang lahat ng mga espada ay tumusok sa dibdib ng mga master ng Island Nation kasama na si Maki. Natigilan ang mga master ng Island Nation na ito. Mukha silang hindi makapaniwala at bumagsak sa lupa sa sakit. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan, galit, at kawalang paniwala. Hindi nila akalain na maglalakas loob pa rin si Harvey na pumatay ng mga tao sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na si Maki, patay na siya sa puntong ito, pero parang umiikot siya sa kanyang puntod. Hay, ang Bushido spirit ng Island Nation ay talagang nakakaantig. Napabuntong hininga si Harvey habang nasa likod ang mga kamay. Kailangan ng maraming lakas ng loob para saksakin ang sariling dibdib. Nagpatiwakal ang pamilya Takei. Sa tingin ko maaari silang pahiran ng emperor ng island country bilang isang matapang na pamilya. Napatulala si Carrie at ang iba pa. Marami silang naisip na mga wakas. Halimbawa, si Harvey ay sumuko. Halimbawa, matigas na tumanggi si Harvey. Halimbawa, si Harvey ay humihingi ng tulong sa makapangyarihang mga taga-suporta at gustong humawak sa law enforcement office. Gayunpaman, kahit na ano ang resulta, kahit papaano ay kontrolado ng Longmen Law Enforcement. Hanggat kaya niyang iligtas ang buhay ni Maki at alisin ang mga saksing ito. Kahit na wala siyang magawa kay Harvey ngayon, marami pa rin siyang paraan para patayin si Harvey sa hinaharap. Gayunpaman, talagang pinatay ni Harvey ang lahat ng mga saksing ito sa pagkakataong ito. Ito. Kung wala ang mga saksing ito, paano niya mapapatunayan ang kanyang pagkakasala? Kung wala ang mga testigo na ito, paano niya papayagan si Harvey na makulong habang buhay? Kung wala ang mga saksing ito, paano siya magkakaroon ng anumang dahilan para ibagsak si Harvey, na isa sa 36 na pinuno ng sangay? Sa pamamagitan ng puwersa, gayunpaman, ang hakbang ni Harvey ngayon ay ganap na nakagulat sa lahat ng mga alagad ng Longmen Law Enforcement. Kabanata 2550. Habang umiihip ang hangin sa oras na ito, naramdaman ng lahat pati na si Carrie na pinagpapawisan sila ng malamig. Naniniwala sila na sa mga tuntunin ng mga kasanayan ni Harvey, ang pagpatay sa kanilang lahat ay malamang na isang piraso lamang ng cake. Humakbang si Harvey at sinipa si Carol sa lupa. Saka siyang umiti ng mahina at sinabing, Miss Parker, ang pamilyang Takei ay nagpakamatay para makatakas sa parusa. Nakita mo ito ng iyong sariling mga mata, diba? Handa ka bang magpatotoo para sa akin? Napalunok si Carol. Pagkatapos ay tumingin siya sa nakangiting mukha ni Harvey at dahan-dahang sinabi pagkatapos ng mahabang sandali, Oo. Ang pamilya Takei ay mga pinarangalan na bisita ng Breewood. Dahil ang Breewood eldest lady ay magpapatunay din na ang pamilya Takei ay nagbuwis ng sarili nilang buhay, kung gayon ang mga akusasyon ngayon ay walang kinalaman sa akin, diba? Humakbang si Harvey, inabot ang kanang kamay, at mahinang sinampal ng 2 beses sa mukha si Carrie. Dahil wala akong nilabag na anumang mga patakaran o batas ng organisasyon, kung gayon ang posisyon ko bilang pinuno ng sangay ay mas mataas pa rin kaysa sa iyo, Longmen Law Enforcement disciple, tama ba? Naningkit ang mga talukap ng mata ni Carrie nang makita ang kalahating ngiti ni Harvey. Mapait niyang sinabi, ano ang gusto mo? Anong gusto ko? Ngumiti siya.
Ikaw ang benefactor ng Longmen Law Enforcement. How dare I? Tandaan na balutin ang mga katawan mamaya at linisin ang sahig. At kalimutan mo na ang gabing ito. Kung hindi mo man lang malutas ang maliit na bagay na ito ng maayos, natatakot ako na kailangan kitang turuan ng leksyon. At kayong mga lalaki, mas mabuting huwag akong hayaang gawin ito. Naningkit ang mga mata ng mga alagad ng Longmen Law Enforcement at nagdilim ang kanilang mga mukha matapos makitang umalis si Harvey. Dumating sila dito ng mayabang sa pag-aakalang may makukuha sila kay Harvey, at ibalik siya para ipaghiganti ang nangyari sa mordo. Gayunpaman, hindi nila akalain na mabibigo pa rin sila sa pagkakataong ito at kailangan pa nilang tulungan si Harvey sa paglilinis ng sahig. Ang mga Longmen Law Enforcement disciples na ito ay halos mahimatay, na nagsusuka ng dugo sa pag-iisip tungkol dito. Si Harvey na umalis ay hindi nagmamadaling bumalik sa hotel. Sa halip, pumunta siya sa Hong Kong at Las Vegas police stations para magbigay ng mga pahayag sa pulisya. Umalis na siya pagkatapos nun. Bagamat hindi partikular na nagbigay ng anumang utos si Toby Clark, nang ahas lamang ang mga inspektor na kumilos ng walang kinikilingan at hindi yumuko sa batas para sa personal na pakinabang kapag kinakaharap si Harvey. Tinawagan nga ni Toby si Harvey. Bukod sa mapait na ngiti, maaari lang niyang ipaalala kay Harvey na mag-ingat sa paghihiganti ng Shinkage Way ng Island Nation. Hindi ito masyadong sineryoso ni Harvey. Sa halip, nakatulog siya kaagad pagkatapos mag-check-in sa Presidential Suite sa Three Seasons Hotel. Naging abala siya sa Hong Kong at Las Vegas nitong mga nakaraang araw at hindi kailanman nagpapahinga. Oras na para maligo siya ng mabuti at magpahinga matapos na malutas ang lahat ng problema ng sabay-sabay ngayon. Natulog si Harvey hanggang kinabukasan. May nagmamadaling kumatok sa pinto nang magising si Harvey mula sa kanyang gutom at hahanap na sana ng makakain. Ang boses ni Leslie Clark ay narinig sa susunod na sandali. "Young Master York, nandyan ka ba? May mangyayari." Napagtanto ni Harvey York na halos alas 6 na ng gabi matapos tingnan ang kanyang telepono. Dahil nagpapahinga siya, naka-silent mode ang cellphone niya. Tumawag si Leslie Clark ng halos 100 beses, ngunit hindi ito nasagot ni Harvey. Baka nagkaproblema siya, sabi nga, dapat mahanap ni Leslie kung nasaan si Harvey. Ito ay isang tunay na kahihiyan kung si Leslie ay hindi makahanap ng isang solong tao na ibinigay sa kanyang katayuan at kapangyarihan. Nagpalit ng damit si Harvey bago binuksan ang pinto. Nakita si Leslie na nakasuot ng maikling itim na Chanel dress sa harap ni Harvey. Kahit na maikli ang buhok niya, nagbigay pa rin ng sexy at exotic na aura ang itim na damit na suot niya. Maging si Harvey ay hindi napigilan ng sarili na bigyan siya ng isa pang pagsang-ayon na sulyap. "Tatawag lang sana ako ng room service, Miss Clark. Hindi mo kailangan pumunta." Si Harvey ay umorder ng pagkain ng walang reserbasyon. Matapos dalhin ang pagkain, kumagat siya habang nagtatanong, ano ang nangyari? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sumagot si Leslie, "Maraming nangyayari nung natutulog ka sa buong araw, Sir York. Ang mga tao mula sa pagpapatupad ng batas ng Longmen ay dumating kaninang umaga sa pangunguna ng Deputy Head. Dahil ang katayuan ng Hong Kong ay medyo espesyal, ang Deputy Chief ay nagpadala ng isang sulat sa Hong Kong Police Station ngayong hapon, na hinihiling sa amin na ayusin ang isang pulong sa iyo.